pananagutan pa rin na magbayad ng danyos perjuicios kung nagmamaneho kayo nang wala kayong lisensya o expired ang inyong lisensya. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pagtugon sa inyong mga problemang legal. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang sumasagot sa inyong mga katanungan sa batas. Alas 10:23 po ang ating oras ngayong araw na ito ng Martes, ikatatlo sa buwan ng Hunyo, taong 2008. Narito ang katanungan galing sa 0921-282-1328. Sabi niya, Attorney Batas, kasal po kami. 1973 pa. Noong 1977, nag-adapt po kami ng isang 2-day-old na bata. Pinalabas sa isang clinic na kaming mag-asawa ang naipangalang magulang ng bata. Ngayon, isa na siyang seaman at nag-asawa na. Isa lang siya na tagapagmana dahil hindi nagkaanak ang misis ko. Ang tanong ko po, legal na ba siyang mag-isa na tagapagmana at wala na bang simulation na mangyayari? Thank you and more power, Bebs ng Antique. Well, pagka lumitaw po sa birth certificate ng isang bata, kahit hindi nyo kaano-ano, na siya ay kinikilala ninyong anak ninyo. Kasi inirehistro ninyo, yung birth certificate na yan at pinalitaw ninyong anak nga ninyo yung batang yan, ba'y lilitaw na talagang tagapagmana na nga po siya. Kung sino man yung lilitaw na may birth certificate na anak ninyo, nako, at tapos kayo pang mga magulang ang nakapirma sa birth certificate ng batang yan, talagang kikilalanin na po siya bilang inyong tagapagmana. Ang magagawa na lamang ninyo dyan, kung nais yung alisan ng mana, yung batang yan, dahil suwail, lumaki na hindi maganda ang trato sa inyo, kahit na kayo ang nagpakasakit sa kanya at umampun sa kanya nung wala pa siyang malay, po pwede po niyong filean ng kaso. Ang tawag sa kasong yan, petition for disinheritance. Ano ba yung petition for disinheritance? Ayon po sa Civil Code of the Philippines, yan isang uri ng kaso na nag-aalis ng karapatang magmana ng isang anak o ng isang tao. At isinasampa po yan ng mga tao na ayaw ng pamanahan ang kanilang mga anak o ang kanilang mga nauna ng pinamanahan sa pamamagitan ng testamento. Maraming salamat. 24 minutos, makalipas po ay kasampu ng umaga, si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang nagbibigay ng mga payong legal, nagbibigay ng katugunan sa inyong mga problemang legal at katanungan sa batas. Attorney Batas Mauricio po, live and direct, wala po dito sa Batas Party List Headquarters sa Metro Manila area. Nagpapadala po ang ating mga kababayan ng kanilang mga katanungang legal kay Batas, hindi na lamang dito sa Antique, kundi sa Mindoro, sa Palawan, sa Romblon, sa Marinduque, sa Negros Islands, sa ibang panig ng bansang Pilipinas, sa ibang panig ng buong mundo, sa pamamagitan po ng aking cellphone number, 0922-833-4396. 0922-833-4396. Ang sabi ng 0909-344-4995. Hi, good AM sir. Pwede po, ask ko lang, kasi ang baby ko, ipauulit ko ang birth certificate kasi mali-mali ang info na ilagay. Mali po ba? Malaki po ba ang babayad niyan? Tsaka po ipaulit ko po kasi ang nakalagay sa father nito puro NA. Anong father unknown? Ano po ba ang pwede kong gawin? Yan po ang problema ko. Wala pang isang taon ng anak ko. Teka muna. Hindi na lamang basta ipauulit yan, kapatid. Oo, hindi po ninyo maiwawasto yung mga mali-maling informasyon sa birth certificate ng anak niyo o ng sino mang tao sa pamamagitan ng pagsusumite ng panibagong birth certificate o di kaya pag-uulit ng panibagong birth certificate. Magkakaroon po kayo ng problema dahil magiging dalawa ang birth certificate. Pag nagsumiti kayo ng panibagong birth certificate ng isang tao, gayong may nauna ng birth certificate na nakarehistro, magiging dalawa ang kanyang birth certificate. At dalawa ang kanyang birth certificate, hindi siya po pwede mabigyan ng pasaporte, hindi siya po pwede mabigyan ng police clearance, court clearance o NBI clearance. Kaya huwag niyong gagawin yan. Anong gagawin? Pag may mali-mali sa informasyon na nakasad sa birth certificate, hindi nakalagay ang tatay, hindi nakalagay ang petsa, mali ang mga letra, mali ang kung ano-ano pa, magsampa na lamang po kayo ng kaso. Ang tawag po sa kasong yan,